So mga kigsunan, atong ipadayon ang atong pagtuon sa atong tema this month. Atong tema is stewardship, no? Before we'll start, let me read to you kaning Salmo 24. Salmo 24, Kapitulo 1. Ning-ingon din ni, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. For He founded it upon the seas, and established it upon the waters. Atong iduko ang atong mga ulo sa usa ka pag-ampo. Labing makagahom na mga Dios, Ginoo, salamat nining kabuntagon nga imong gihatag kanamo, ug salamat sa kagayunan nga kami, Ginoo, makahimo na usab sa pagtuon sa imong mga pulong, labi na ning topic, Ginoo, nga stewardship. Hinaot pa unta, Ginoo, nga dunay may mga makatunan, makutlo nga mga pagtulunan nga among magamit sa among pagkinabuhi matag adlaw. Hinaot pa unta ikaw mag-auban kanamo karon samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesucristo nga among Dios ug bugtong manluwas kini among gipangayo. Amen. Stewardship. Word is steward. Ganiha sa ato ang Bible study, gi-define man to ni Brad Cano nga ang steward dili ni siya tag-iya mo na klaro ba? Dili tag-iya. Muna usahay nga kita nga mga Kristohanon, ato ning yun, kitang Kristohanon nakasabot gyud ani nga ang kalibutan sa atong gibasa karon, ang kalibutan iya sa Dios kay siya'y gahimo niini. Ang kalibutan iya sa Dios ug ang tanan nga gapuyo niini ug ang tanan nga sulod nga dinis kalibutan iyahan is Dios. Una og dili ka Kristohanon, mahibulong ka aning pagtulun-ana. Kay ang tao nga dili Kristohanon wa magtuog Dios ug wa magtuog Kristo, magtuo man na siya nga ang tanan nga makabot niya iyaha, akong balay, akong auto, akong barko, akong basta tanan nga akong nakabot ako na. Pero o Kristohanon ka, di ay makasabot ka nga kining tanan dili ni ato. Kita dili mo itag-iya kun dili kita mga piniyalan. Kay sa definition ni Brad Cano kaganiya, ang usa ka steward mao kini ang ang tao nga maoy gipiyalan. Dili siya tag-iya pero siya gipiyalan. Murag tigbantay lang, tigdumala, tinugyanan, manager, administrator, trustee, muna, steward. Maoy, dunay gahom sa pagpadagan, pero dili tagiya. Sakay kag aeroplano, daghang gwapa dito sa taas aeroplano, ang nila stewardess. Di ba to? Stewardess. Ano, si sister ko, stewardess, matingin kaniad to. Kanang stewardess, dili na tagiya sa aeroplano. Kay kanang Cebu Pacific, ang tagya na, gukungwi mo na, kanang kasakay, ana, steward ang laki niya, stewardess ang babae. Ang ilang trabaho, ana, is to ensure nga ang mga pasahero tagaan og convenience. Sa ato pa, og uhawon ka, tagaan kag tubig, mainom kag juice, baligyaan kag juice, di ka tagaan ron, baligyaan kag juice, o gutumon ka, baligyaan kag mani or biskwit. So, ang stewardess is somebody who is taking care of the operation of the airplane. Muna siya diya. O binisay una to na, murag tindira no, pero sa taas airplano. Ya, gwapa kayo, kay gwapog uniforme, no? Kanang steward, mga kaigsunan, usa ka tao nga gitugyanan. So, naay panahon nga tugyanan taog mga butang, nga kinahanglan atong tumanon. I will tell you a story, mga kigsunan, entitled, My Painful Experience as a Steward when I was 10 years old. Sa mua, mga kigsunan, nagdako mi dito sa bukid. Kunya, ang mga farmers, ang ilang yung buhat, anak, mananom. So, doon na may yuta. Ang akong papa, di ito gustong na yuta nga bakante mo, tamna na mo, pirmi. Tamna na mo lubi, linya-linya. Tamna na mo saging, linya-linya sa, so lubi, saging. Imong ginang limpyuhan, no? Nya, kato siya, stricto kay to siya, kay maestro ko to siya good niya. Ang among time, pagpananom, buntag ragod o gapon, o Sabado o Domingo. So, kay sa Lunes o nga tos Birnes, gatudlo man to siya. So,
para niya, ang iyang tanom, importante gito niya. Pero I did not come to realize how important that was until this day. Doon na may mga silingan dito sa layo, mga kaigsunan, ang ilang duwag tabanog. Samir, ingon na ron, Samir, magduwa sila tabanog. Ilang tabanog, higtan nila ka ng ilang hinimo nga string, pisi, lubid-lubid na pisi, taas kayo, doon ay tingong, nindot kayo ba? Ako during my time, I was 10 years old, grade 4 ko. Ganahan siya ko atong tabanog yun. Himo ko niya akong string kay mubuo makistanan. So, ang imong tabanog, mubuo kayo, ang ilahab. Ang tabanog, uskadupa, anak ng kadako, layo kayo, mga 1 kilometer. Pero magkigsuunan, adto sila dito, adto nganlag Tagaytay, kanang kinatasaan nga part sa yuta. Motong among yuta, adto sila magduwa. The problem is, gisugo to sila silang ginikanan nga pakanon ang ilang baka o nga kabaw, pero gatabanog man sila ilang buhian ilang baka o kabaw. Ang result, gipangkaon ang among saging, gipangkaon ang among lubi. So lagot kay akong papa to, tingog sa tabanog, tunasad ng animal. Gipahit nasad, pahit ang atong kanto mga lubi. So one day, sa bado tingali to, hindi siya ang atong kabaw butang sa duol dito ato dito higot duol unya kadlawon sa yuho na to sa buntag sa di pa magsugod ang duwa-duwa lang ato dakpon ko ng mga animal kay gipangkaon ang atong tanom. So butang nako akong kabaw dito pagkabuntag sa iyo hayag ngadto na may. Pero I was so excited kay ug dakpon niya tong mga nga bata nga giduwa mabilin tong mga string. Di ako na tong string. Hinihit ba itong string? Kapoy kay tubuhaton. So, gidala kong kabaw, ingon akong papa, bantayin niya itong kabaw ha. Kaya daghan kayong sagbot in between sa lubi o sa mga saging. Bantayin aron mabusog ang kabaw. Kaya pagkakita niya sa mga bata, magduwa na sa gigukod niya sundan, nanagan. Mga batanon, asam ka pa sa kong papa to. Pero, gigukod yun niya, gihatod niya sa ilaha kay sumbong sa nga ginikanan ba. So, ang katong mga higot sa tabanog, atip o putol-putol, gigukod pa man yung mga bata, dinabilin ang mga string. Ako sa dayong gihipos, hipos ko, ano yung liyan akong kabaw, akong buhian sad. Kining kabaw, di na magpili ang kabaw ko sa iyang kanon, natural. Pag abot sa kasagingan, gikaon sa among saging. Pag doon sa lubi, gikaon sa among lubi. Kaya nga akong papa, wakapas ng bata, nagbalik, gangos, animal yung mga tawala, may mga buot na. Sus, pagtanaw niya sa among kabaw, gikaon man ang saging, gikaon pa yung ang lubi. Putol, bitaw nagsangas bayaba sa anak kataas. Puspusan bitaw kong mayo, siga short pants sa gugo. Puspusan bitaw ko, ang labod akong iyap-iyop, subra, 40 tinggal kay, suko na si kayo, gikapoy pa siya. Basta kay murag bunal gigbitin lagi. Buntag man to sayo. Lakaw siya kay suko pa siya. Animal ka otro sa ka, wa kay buot. Gisugo ka, wa ka mutuman. Irresponsable kayo. Hipos na kong kabaw, wa kong paulig pamahaw. Wa sa kong paulig paniyot to. Pero siya na kong goula, sikog na hunap, paita mahana oy. Nga duharam to kapuno ang saging o kapuno ang lubi iyap na ko sa labod so go nas labod oy baga dugo persen kabuna lagi. But I didn't, after a while nagabi na ni uli nako, I come to realize na sa bagay sa to nako. But there was one realization, no, kasulti pa sa daan nga kung makaon tong saging o gatong lubi sa akong kabaw ba ato anaon ko pag puspos ato na may di na ko gunitan ang akong kabaw. Hangtod, di ba? I did not know the punishment. I come to realize only nga sa dihang gipanis na ko, grabiha, no? So, wa kong pauli, way pamahaw, way paniudto lang ko bayabas. Pero pagkagabi, ni uli ko, ingnan ko sa kong mama, sunod gani ba? Nga imong papa, labi kong gisapot na nagsugoon ganita, kuan ta mag huna-huna tag unsay maayo ngano masag imo masag gipabiyaan di latusan nung ka. So I don't know nagstorya ba sila pagkagabi whatever.
So ang ako lang gikalipayan kay 2 weeks after ang akong papa ug mama ning syudad pagbalik gadag lambo kanang higot sa Tabanog 1 ka kilometro tsao dahil lambo ay si kuha na ng higot sa uban, and I was so happy kay akong Tabanog nga skadupam ikabot sa taas gamay lang tungod sa kataas akong higot. That was the reward. But if I only knew of the punishment, I would not have done katong nahitabo. So usahay kining piniyalanta mga kaigsuonan, what ka realize og unsay punishment, unsay luyo ana niya, no? When we are just kanang gisugo ka, nga munay buhaton, nya usahay di ta katuman, nya kinirabang tao di Brad Cano pa mabasa sa Tagaruma, nga kita ra bagyod masayop ra bagyod ta. Nya kay ang tanang tao makasayop, masayop magyod. Pero kita mga Kristohanon, now that we know nga kita di ay nga tao aning kalibutan na dili kita mo'y tag-iya bisan pa kining simbahan dili kita mo'y tag-iya kun dili sa Dios na ang building gipahuwam lang ta sa Dios ani. And to prove that is true, si Alexander the Great during his lifetime siya mo'y hari nga nalukop niya kanker ang tibuok Europe abot ko sa India og naiya ang tanan nga mga katawhan kay kaniadto if you are conquered mahimo mo kang slave or mahimo kang utusan na lang. Ang inyuhang mga wealth sa mga nasod nadala ni Alexander the Great. Apan si Alexander the Great namatay lagi hapon. Gadaot man siya, sa dihang gadaot na siya hapit na siya matay ang tawag yang mga generals ingon siya. Mo na akong pahimangno inigabot na sa panahon nga ako inyo nang ilubong kay matay na. Una ang tanan nga isulod ko ninyo og lungon nga ang akong kamot magbitay. Ayaw ko ninyo og ilubo nga pareha nang atong lubo nga mag-ana ta mamatay no. Isa kadang magdupa ko magbitay ang akong kamot. Unya ang mupas ana ko kinahanglan ang katong mga ngilngig kay doktor sa atong na doktor at sa ilahang country, doktor nga sa lain-lain nga lugar nga ilang nasikop, mo'y papasana sa ako ang lungon. Unya, ang tanan natong mga bulawan, mga bahandi nga atong nalikom, ibakbak nasdalan pa dong sa akong lubnganan. Ibong ayang mga general, nga nung ni sir, nga nung mo ning ingunani mo ni. Sa mo ni rason nga nung ato ng buhaton. Una, gusto na akong makita sa mga tao ang akong kamot, nga tinuod gud ay nga ang tao, niabot aning kalibutan na nga walay gidala, og ako mo pauli, ug asa ko padulong wa sa ko'y madagyot. Ganong nga doktor may pasan nimo. Kay aning kalibutan na siyag unsa pa kangilngig sa mga doktor kun ang tao kuhaon na gyud siyang magbubuhat, way mahimo ang doktor. Muna nga sila'y papasaanan nako kanang ngilngig kang doktor kay ako wa mo ko nila maayo gyud mamatay mo gyud ko. Og ikatulo nganong bakbakan nato nang tanang agianan sa bulawan og mga bahandi tungod kay kanang mga bulawan o baghandi, may lang na dinisiyuta, di na nato madala o asa tapadong. So, 3 important lesson nga nahimo pagmatay ni Alexander the Great. Na tinuod yun di ay, dili ni ato ning kalibutan. We could be very rich in lot of things, but dili ni ato. Manay diha nga, maingon dahil ta nga sa atong hinulaman nga kinabuhi. Kay maabot mag yung panahon nga mawata ning kalibutan na. Ako gani, gastinta na ko karon. So gasugod na mga kaigsuonan og kawa, mawa na imong kusog, kanyatok sugar itong musa kasagdanan, oy, tagutlo, tagupat, pagkaang-ang, naog sa tab, ambak ra, pero karon gunit ang takilin, takilin ito. Wala, nahinay na nga, wanay, mahinahinay, wanay mong kusog, di ba? Imong pananaw, mumo, nato, layo kayo, ang karon, so, hinahinay nagtangtang ang ato ang, og hangtod mo abot ang panahon nga kita mahanaw, o mubalik na sa abog. And the truth will certainly witness the truth of life. Nga kitang tanan, mawala, nining kalibutan na, for the world is not ours. We, ang atong kinabuhi, dili po ni ato, hinulaman na sa dinato, o kita mopahawa na nining kalibutan na. So mga kigsunan, stewardship is something
nga atong pagatunan because usa ni ka doktrina sa mga Christians nga kitang tanan nga katawhan nagdumala ra ta og unsay atong gibuhat karon. So we are steward. Sa first week kinsa toy nagwali atong something but I remember last week ang giwali ni Brad is about talents, abilities, treasure, mao na ang ato ang mga gipangbantayan din kalibutan. Today I will be discussing about the qualities of the Christian steward. Kining steward sa gibasa kaganiya sa ato ang Bible study diha sa Korinto kapitulo 4 bersikulo 2 ning ingon dire. Corinthians chapter 4 verse 1 verse 2 ningon dire, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Kung ikaw pagatugyanan og buluhaton kinahanglan faithful yuga. Ang faithful matinumanon. Mga kaigsunan, ang akong experience, akong kinabuhi has always been a faithful servant. You see, I work in the bank for 39 years and 15 days. Exactly. 39 katuig o 15 kaadlaw nagtrabaho ko sa Bank of the Philippine Islands. And during my stay in the bank, ang requirement yun dito is kinahanglan tarong yung kang tao. Kaya ang among buhat ito, pagbantay mas kwarta nga dili ako, dili amo. There was a time when I was managing a branch. I was managing a cash center. Kanang cash center, ang tanang kwarta, by the way, no, doon na ni mga rules and regulation, kanang mga branches, aron dili dako og mawala og tulisyo na, tagaala nag 1 ka milyon nga tos 2 ka milyon depende gidakon kada adlaw. Ang sobra ga naihatod yun na dito atong cash center. Ang imong gwardiya sa branch 2 ka buok, sa cash center 12 ka buok. Sa to pagtulisyon mas dugay itong mas sayon tulisyon tong 2 ka buok gwardiya kaysa 12 ka buok gwardiya. Muna ang katong cash center nga kigsunan maabot og tag 50 million, tag 70 million. Wa na kay kwarta imong branch. Tan-aw gay nimong gamay na lang kay naay dakong withdraw. Tawag kay dito, hoy, hat di kog kwarta dire kay daghang withdraw dire. So hatdan kag kwarta. So that is one requirement. One important requirement sa bangko is honesty. Pero mutuo ka, BPI has existed since 1851. So, more than 160 years. And historically, tanaw ni mo diha, bisang usaon pagpaningkamot sa tag-iyas bangko nga, honest yun yung mga tao, daghan siya pong kaso mga kigsunan nga kuan yun ng mangawat mga tao labig una mangawat yung tao kung nag-need yun siya mayo yung asawa na sa ospital yung anak to asa laing klinik kay muni nahulog nabali diri yung mother-in-law to anang gihusay na kay presuho na sad kay muna so, laban ng ulo kinahanglan kwarta boy kwartas bulsa di may dagang kwartas bolt. Muna nga, matintal ba usahay? I remember, usa ka branch dito sa Mindanao. Mingaw man kayo dito. So, inig kasibado, magtari ta sa bangko. Kaya rin maligre. So, sige. So, nagbuwang-buwang sila manok sa bangko. Ikapildi na nila. Mingaw din tong manager din. Wala tayo kapusta. Kuhaan siya itong kwartas bolt, be. Kuyog dire kay kuha mo. Ato siyang woman ng bangko kinintos kay wala kabayad. Nya nadakpan mga kisunan. So, record will prove. Bisan pa sa sulod bangko, dunay gwardiya, dunay yawi, dunay timer. Muna, daghan kayo sa bangko, kinahanglan, musulod ka sa bangko kay mga awat ka, di magkakasulod kay na may time. Di man na mo abli ang bolt, isit na ni mo. Alas 8:15. Wato kag manulis kag alas 8, ang piling sa ka dito 15 minutos. Di man tumabli gyud. Kanyon non to nimo aron bungkag tong bolt. Time lock man. So, time lock was important. Kay dili tanan panahon maabli nimo. Kaduha.
Why makasulod sa bolt kung dili duha mo kabuok? So tagaan mo tagsak mo yawi. Yawi sa wala, ikaw yawi sa tuo. Buato ka dito, imong yawi-yawihan, di gyapon ka kasod. Kay kinahanglan man yun, nga kuyog yung usa. So para duha mo kabuok, sa ato pa, ang usa kawatan, yang usa adi gyud mo kakawat, dapat duha gyud mo kawatan gyud. Muna kung naay mangawat, mong duha tangtang gyud mo sa trabaho, di ba? Kay nga ano man so nisugot mong kapod. So, muna mga kigsunan, there are rules, regulations, mga gihimo, mga measures in order for one to become a faithful steward. Pero despite anak mga kigsunan, doon na pag yung makalusot, no? Muna nga, kung nagtuon man ang mga naghimo sa mga palisi, nagtuon sa mga kawatan ug saon pagpanikasan, ana nakalisod nga kigsunan. So one of the requirements for a steward is faithfulness. Kining pagka masunod yung ka ba? Faithful, kasaligan. Muna nga, inig-interview ni mo, labi kong managerial na kaposisyon, looy kay kag-interview, dadong ka dito, tanong kag, nakuan ba ka, na-charge ba ka, na kaso ba ka, nanghilabot ka? Wala. Tigamit ba kag imuhang credit card nga wa ka kabayad? Di ba? O na-issue ba kag chiki nga wa nimo punduhe, nini untol. O importante kay mga simptoma man nga irresponsable ka nga tao. So ana mga question nga limpyo juga. You have to be righteous, you have to be truthful, and you have to be obedient to the rules and regulation of the owner. That is the first requirement for one who is a steward. Now, we are Christians, and therefore, we are faithful. Faithful to what? Faithful to the doctrine of God. Kinsa man ninyo karon mo iteg, bisen mo kayo, di mo pa rin ako nga retired na, pero kung namo sa inyong balay, kasi tigtanaw ninyo sa YouTube, anang mga hearing sa Senado. Mga hearing sa Senado. Kampo unta ko mga kigsunan nga mga members Church of Christ na nang mahimong ato ang mga congressmen ug atong mga senators ug uban mga officers sa gobyerno. Kay bisag nakakita ka? Wa. Nagamit ka? Wa. Pariha pa tatog sa akong papa og abilidad ang Ginoo bag kasipyat mo puspusan pa dayon. May tapuspusan dayon mga animal, di ba? Pait kayo. Pait na kayo ang atong pagkabutang. Kay bisag unsaon ang mga tao bisag nakakita, dili mo. Di mo angkon, puros lang yun, bakak. We are being run by falsehood. Tungod kay ang mga tao nga nagdumala, wala na'y faithfulness sa ilahang gipanumpaan. Do you swear the truth but nothing by the truth, so help me God? Yes, I do. Nakakita ka? Bisag nakakita God? Wa. Mura mag-uwak ni mga tawana. Well, anyway, the first requirement is we should be faithful. Maabot ang panahon sa atong kinabuhi, mga kigsuunan, nga ibutang sa the same circumstance. Kung unsay may atong pagkabutang karon, wa nato mahibaw nga saluyuan wa tagibaw. Sa after sa ubang kinabuhi nato, mabutang ta sa the same circumstance. Ug niya pangutan-on ta, ang atong itubag bakak ba or kamatuoran? Are you for the truth and righteousness or mayingon po ta? Wa. Ngano man kay mahadlok mawag tangag trabaho, mahadlok og ang atong pamilya kuanon kanang pasakitan, mahadlok ta nga maulawan. But I'll tell you, sa church nga atong gibarugan, ang iyahang doktrina nga gidala sa ato ang mga apostoles is diha gyud sa kamatuoran in righteousness o sa kamatuoran. Sa dihang giingnan si Apostol Juan nga i-renounce mo ang imuhang pagtuo nga si Kristo mao ang Dios, ang anak sa Dios. Ina nga dili si anak sa Dios, kay kun dili itambog ka na mo sang nagbukal nga kaha nga punos mantika. Kuya,
Kuyaw, ano kita magato no? Ha? Hinumdum lang tas istorya atong siya tong istorya diri na dunay nag-amok ba? Amok tuk-tuk pultahan sa simbahan. Pag-ablis pare, gakadugo gadag. Sundan, siya unong naon sa kadong. Siya kita ko kaway trip, lagot kay ko sa akong kwad, akong pamatay. Mo ba? Nga naman. Sige sila wali-wali anang naadyo Ginoo. Nya ko di ko muto Ginoo. Siya mo ba? Ikaw de, sa kadre, muto ka Ginoo de. Di ba? Ingon lang pare, istorya ram na nila dong. Wala na ron, no? Pero si John, when he was asked to renounce his faith, nga walay Diyos, wala si Kristo, wala na, dili na, denaryo ng tao. Gihog sa kuan, gihog sa mantika nga bukal. Well, I'm not praying nga ihog sa tas mantika nga bukal, pero what I am praying is that when we are faced with a circumstance, when our faithfulness will be tested, hinaot pa unta nga ang atong tubag diha sa kamatuoran dili mahimong mausab. Ikaduha nga quality sa usa ka Kristohanon mga kigsunan is that Christians should be generous. Generous. Kanang usa ka Kristohanon malumo kasing-kasing manggihatagon. So naay mga Kristohanon nga Kristohanon na daw pero di gyud kantigong mutabang. Pero remember si Kristo nag-ingon siya, kung nahigugma mo kanako, pakan atong gigutom, paim natong giuhaw. Sulobig sinina ng gahubo. Tulo ra makabuk ning gahubo akong masugatan padulong ko sa tabunok no, nagahubo diyang laki. Una-una bitaw ko magputos ka ko kay ukay no. Nya, di ba ka kugok doon og akong ihatag? Gahubo man gitinud. Napoy usa diri dapit sa liyon kilat maabot sa to diha. Kaluoy na bentaw na ning there are almost 1 million people in the city of Cebu. And yet claim to be very Christian. And yet ay gahubo sa tunga sa katawhan. Where is our generosity? Where is our care for mankind? Sa Proverbs chapter 11 verse 24 and 25 atong mabasa mga kaigsunan nag-ingon. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Sa proverbio ni, dili ni ako, dili ni istorya-istorya ni Jimmy lamang, kung dili sa balaan nga kasulatan. Nga dunay mga tao daw, dunay usa ka tao nga naghatag freely, generously, yet wa mahot de kung dili nadugangan pa gani. Apan dunay uban nga dili gyud manghatag, withholds unduly, but comes to poverty. Mo nang ingon ba nga kung tihik na gyud kakayo nga kanimong kamot di na gyud maable, masamot ka kapobre nga naman. Sa pagdawat po nimo nga nangumkom sa kakuno be, manghatag utang Ginoo, unsa man po na nimo pagdawat nga imo mangikumkom na po na pirme. So pagsige lang kag kumkom, masamot ka kapobre. Mo na nga dapat mohatag sa ka kay aron dugangan, di ba? Naraptang kanta na to. Give, and it will be given unto you. One of the qualities of a steward, a Christian steward, is generosity. Onya, si Apostol Pablo, nagpahinumdum ka nato, nga kini mangong generosity kining paghatag, ato mangong prinsipyo na mingon nga, manghatag yun, ug naami daghan, ug nagsubra manghatag, ug naay ikahatag. Pero sao na to paghatag kung wa gyud? Tagaan ti kagwaron. Okay, kahatag paningwa di wa sa kuyahatag. Mo man atong prinsipyo, but si Apostol Pablo diha sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 when he was talking about the Macedonian church. Nga labihan nakakapobre sa mga churches sa Macedonia. Primero ilang gihatag ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Ikaduha, naningkamot gid sila nga tiliwala sa ilang kalisod. Nga tagaay mi pud og higayon nga kami makahatag, ayon kang muhangyo pag yun nga muhatag. Nga bisang kibalo na yun nga galisod, mao nay kasing-kasing Kristohanon mga kaigsunan. Mo nag-ingon nga ug wala ka pagampo sa Ginoo nga ikaw pagkatagaan aron makahatag ka sa uban. Mo bitaw ng song when I join
Church of Christ in 1984. One of my favorite song which I want to sing sana today. Pero, sunod na lang. Ingon dito, make me a blessing. Make me a blessing. Mura gini akong damgo sa akong ginabuhi mga kigsoon nga unta ako himuon ko nimo nga usa ka blessing pud sa uban. Kaya nga atong kinabuhi nining kalibutan nga hinulaman lamang di man ta mo puyo direk us gatos katuig o mapariha ta ni Adan 930 years. Soon we will be forgotten. And sana sa buhi pa ta mahimo tang blessings pod sa uban. Mo ni akong nabantayan mga kigsunan. Daghan nga mga katawhan nga galisod kay ang ilang mga panghunahuna, ang panghunahuna aning mga tao is mao gini kinabuhi lisod man gyud ana, lisod. So pero ang tao nga gibless sa Ginoo, mo bitaw mong pirming discuss ni Arman Labang sa Pangdan Church. Siya ako brad, ang akong kalipay ra gyud dinhi na atong pagtulunan brad, nga akong nakita nga ang Ginoo na anato brad. Wa man nangatagak ang kwarta gikas langit kay si Brad Arman kuam na nang nangaligid ra man ang bato ya kay kam na ang iyang baligya di ba kanang bukid bato gihimong kan. Siya pero ang akong nabantayan brad nga nagay mga problema aning atong nga negosyo brad, ang Ginoo naghatag lagi og maayong panghuna-huna. Solusyon sa mga lisod nga problema. Gihatag niya nako mo nang ang akong mga kliyente maingon ding tagya sa mabuhay cement man. Kanang truck sa pier ba man, maura man igighanon sa karga sa pagdaghanon akong truck. Di man ginako makabot ang gidaghanon sa delivery man. Brad Arman sa dilang brad kay akong iampo tunan ako. Ni-click kung nahuna siya. Wa nga nganong truck may punan. Siyang patas sa padak mahal. Remember, o mudaghan imong truck, mudaghan imong driver, di ba? Mudaghan imong gasolina, o mudaghan sa kag equipment. Tanas Brad Arman truck shop, buha nga ni hagtik na sa kung nahuna ningo nga mo di magpadakaan ang load ang truck. Imbis karga lang nag 20 ka tan, si mo di mo ng 30, di ba? Orang ginaghanuna sa truck, doble ang kuan. Yang giing nang inchik, ako lay hakot na. Ya magpalit sa kaglaing truck, si di na, maura ng truck ka. Siya na nimo, siya patasa na kong bongbong. Ya ibiyahin ko gabi Bitaw no? Karon, di gihatag niyang negosyo siya muna Brad. Muning atong panghunahuna, tagaan-tag maayong panghunahuna. Muna usahay. Tagaan-tag maayong panghunahuna. Kung kita tagaan-tag maayong panghunahuna, unya, kay maayo man imong hunahuna, mudaghan imong income. Mudaghan imong income, lingi nimo. Ang uban wa man maayong tagayag maayong panghunahuna, di ba gitagaan kag blessing sa Ginoo unta? Aron ang imuhang blessing ma-share po nato sa uban. Unya ang atong attitude kay mura po itong unggoy nga nakagunit og kuan. Kibalo ba mo nga ang unggoy sa iyon na kay dakpon o atong musbukid? Magkuha mo butong nga lubi dito, lungagan niyong gamay. Ang unggoy na uton may mo to, kay kanon ton niyang lubi, kay gutom ng unggoy. Pag kuot niya nga to, iyang gunitan ang katong butong, nga to ang katuan, hasta sa pikas. Kanon, gukdo ni mo, di ba tumumuhing unggoy, dadag duha ka buk lubi. Pakas iro, di nakasakas lubi, di nakasakas kahoy. Mo na attitude sa mga Kristohano, muratan ng mga unggoy. Sa bubuan pa mukus kabukag kwarta ug mayong una-una sa Ginoo di pumumumahin. Wa gihapon mga kigsunan. One of our traits as a true Christian is we are generous. Because once you are generous, God will bless you more. Another quality of a Christian steward is kining mapagmahal. Mapagmahal. Muna nga ang mga Kristohanon mapagmahal. You love your wife. O wa kay wife, you love your mother, you love your brothers, you love your wife, you love your children. Og anha makita, og anha masukod, og unsa ka Kristohanon. Yan ang unsilingan, unsa may pagtuuan na ni mo, Brad. Siya mga Kristohanon yun na, Brad. Nga naman, kanang wa na sila bugas brad ug wa na ikuan diha brad lupad mga kaldero diha brad di pamuspos pa na muna na mabaw-an og ang atong panimalay do na bay gugma. Kay remember the greatest command is to love God and to love our neighbors. And how can we love our neighbors if we cannot even love kanang naka-attach nato, di ba? Kanang anak mo na nimo, jadi di pag nimo
Makaluluoy kayo magtanaw ko ng mga pamilya, no? Sukad karon, di na ko gusto makakita ng hitsura ding nagpita kay dili di ka anak. Di na ko ka ilan nimong anak ti ka. Pahawa. Sa drama ram sa radyo sa una akong dunggan, pero na din na tinuod din ay. Ha? Muna nga, if we are real Christians, we should have the trait of being a loving person. Kay lisod man gay natong higugmaon ang katong nahigugma nato. Unsaon naka nato paghigugma katong atong mga kontra. Sinaam ko'y gugma giputot. Lami abitan ng akong silingan, lami kindauban. Ana mga gigsunan, we should show love. Kini mga butanga akong gisultihan karon, dili ni automatic nang napabaptize na ko diri kay Christian ko, ugma I'm so generous, ugma I will be very loving. Mura kag naigog kilat by change. Pero I'll tell you, paunti-unti. That's why the Holy Spirit is very important to us. That will teach us all these things. Ako bitaw karon, murag di na kay ko masuko sa luyo sa akong building. Tukod kog building da sa Aurelio. No, wala na kog puyo dito si Jason man kapuyo dito. Nya karon pista naron dito ang trompa sa ilang pista ingon na dinig anang electric pan patubang ko sa imong kwarto. Lami ang sungog pinuti oy hagito na tog buno patabang pa mo nang yung San Vicente dad tagtaron ko nagapil pero nauna ta ba nga sagdi na lang mo na sila mo na mo gina so let us be truthful to what we believe nga hinaot po unta ang Ginoo maghikap sa inyong kasing-kasing nga makasabot unta mo nga kamuray ginindutan sa inyong music kami taon diri nagagool mi hinaot po unta inyo nang pahinayan kay matulog na mi. Alas 10 na gabi. Yes, ang tatak sa usa ka Kristohanon is tatak nga mahigugmaon. We should show our love to our parents, our brothers and sisters, to our wife, to our children, and even to our neighbors, and lastly, to those nga dili nato angay nga higugmaon. Marcos Kapitulo 12, versikulo 29. Ato ko nung basahon unsay nasulat sa Marcos 12. Marcos 12 nag-ingon si Jesucristo Kapitulo 29. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Muna kung ikaw usa ka Kristohanon nga matinud-anon, kinahanglan ikaw magkinabuhi diha sa gugma. And lastly, mga kigsunan, ang ikatulo is when you are a Christian steward, dapat loyal, tapat ka nga Kristohanon. Muna akong giingon kaganiha nga kung kita mga tinuod nga Kristohanon, dili kita magmabalhinon. Muna giingon nga dili mausab ang imuhang pagtuo bisan pa sa kalisod. Wa naman ko'y gikaon, wa naman ko'y kuan, amo balhin lang ko simba brad. Oy, may pa dito brad kay ini kung man mo simba brad tagaan mig 3 ka kilong bugas ug 4 ka latang sardinas. Okay na brad. Aton lang ko, balhin lang ko. No, if you are tapat, dili ka mabalhinon, unsa man imong pagtuo nga bali ra man nag-usa ka kilong bugas ug 4 ka latang sardinas. You have to be loyal to your beliefs. Kay niingon si Kristo diha sa Mateo 21 o Mateo 6, 21-24, kinahanglan ang Dios mo'y unang atong unahon. Kay di mahimo nga kita mag-alagad sa Dios, kunya mag-alagad puta sa ato ang mga treasure, atong nga kwarta. Kay kun hain gani ang inyong nga bahandi, atoa sa didto ang inyong kasing-kasing. Muna karon ang atong mga politiko, nga mga maing laki nga atong gibutaran, mahadlok man sila og ang ilahang mga asinda, panguhaan unya, di mapobre na sila. Nya ang ilang gisakyan, Mercedes, BMW, basin din na niya kung kasakay ana, sige na lang,
okay na lang. Bisag sayop, okay na lang. Muna diha, they are not being loyal and committed to the cause. I hope they will become Christians one day and they will stand to what is the truth. For the truth, according to God, will set us all free. Muna magigsunan ining kabuntagon, hinaot pa unta. Nakitang tanan, makakabot, niining maong mga pagtulunan. As a Christian steward, we should be faithful. We should be generous. We should be loving. And above all, we should be loyal. For one day, we will be tested. And I hope, mo nag-ingon, ingon nga ang usa ka tinuod nga bulawan igatuslob diha sa asido kung may bawa na tong mulubad ba, hinaot pa unta nga dili ta sulayan, dili itugot sa Dios nga sulayan ang atong pagtuo sa mga kalisdanan kay basin pa unya og gawas ang tinuod abi natong bulawan paghuman lata ra di ay sa sardinas. So hinaot pa unta nga kini mga butanga atong hinuktukan ug atong pagabuhaton, atong praktison aron kita mahimong tinuod nga steward sa Dios. Maayong buntag ug daghang salamat.